Yo! Welcome back mga ka-homemade para sa pag-trading natin dito sa Forex Market. At andito tayo ngayon sa isang naked chart ulit para mag-umpisa tayo sa pag-trading at para masundan mo ang bawat ginagawa kong technical analysis. So mag-umpisa tayo sa pag-setup dito sa naked chart at ang basihan natin dito sa pag-analyze natin ay ang double top. At gumamit tayo dito ng GBP JPY para sa tutorial natin. At dito sa portion na to ay ang sinasabi ko kong double top situation. Ito ang double top area. Ito sa K-level na to, ito ang double top na pwede nating basehan, which is ang double top ay isa po yan sa magandang formation para sa sell entry. So yan ang gagawin natin dito, obserbahan natin para makagawa tayo ng sell entry point base sa double top situation natin. So ito, medyo tabingi siya, kaya matatawag natin itong imperfect double top. Yan, imperfect double top siya kasi hindi parehas ang naging candlestick formation sa top 1 and then sa top 2. Ayan. So ngayon, ganun pa man, ang concept nito sa double top na kapag umabot na yung pangalawang top doon sa K-level, sa resistance K-level ay magbabounce si market. So ngayon gagamit tayo ng trend line ulit to support our double top at para din malocate natin ang buong daloy ng market. So base dito sa trend line ay pataas ang daloy ng market at obvious naman na ang trend line natin ay going up. So pataas ang daloy ng market. Ibig sabihin, ang trading natin dito ay retracement lamang. We are trading on retracement only, kaya napaka-delikado. Kaya mamaya pag nag-entry tayo ay magko-close tayo pagka may profit na. Okay? Mag-hit and run ulit tayo. At ang candle na to, lakayan natin. At itong candlesticks na to ay ang magiging basehan natin for our entry for a buy. Kung sakali man ito ay nanaig ang red candle at nag-touch siya dito sa area na to, sa trend line natin, ICC pa ito pabalik. Or ang pangalawang scenario naman na tinitingnan natin na kapag nag-touch siya dito sa key level na ito or bago mag-touch sa K-level na ito ay malaki ang posibilidad for a pullback nito. CC pa ito pabalik. Kaya yan ang sasamantalahin natin mamaya for our sell entry. Mamaya, Kasi ang logic ng double top ay it is best for a sell. Pero ang inaantabayanan natin dito ay magiging triple top na ito. Itong na to? Ito ang unang top, first top, and then dito sa portion na to ay ang double top. Ito ang pang double top niya. Kaya kung napapansin nyo, bawat pag-touch niya sa K-level na ito ay bumabalik ang mga candlesticks pababa. At yan yung magiging resulta mamaya. Big possibility na kapag nag-touch siya ay mag-bounce din ito pabalik. Okay? So tanggalin na muna natin itong mga ginuhit natin para tumuloy-tuloy na tayo sa ating trade entry. Tabayan na natin yung pag-touch niya para dito sa resistance area sa double top natin. At magiging triple top siya. Tabayan na natin at sasabay tayo sa pagbalik niya. Magsesell tayo. And as of now ay 15. So tabayan na natin. Tabayan na mag-touch siya dito sa K-level na ito, sa resistance K-level natin. At bibitaw tayo ng entry for a sell. Nag-umpisa tayo sa 145, which is ito yung account na unti-unti nating pinadadami. Kung nasubaybayan nyo yun, nag-umpisa yan sa $50. Okay? And as of now, ay unti-unti natin pinadadami at meron na itong 145. So, balik tayo later para hindi ganun humaba ang video natin. Okay, pumatak na ang US session. So, ito na siya ngayon. Masyadong malikot. Konti lang yung ginamit kong lot size kasi napaka volatile ng market ngayon since
ang daloy pa naman ng mata tayo sa H1, makikita natin sa H4 na para mas kitang-kita. Kung mapapansin nyo, ang daloy ng market ay pataas, ano? Pero kung titingnan natin sa day 1 ay umabot na siya dito sa resistance area. Pero ganun pa man, wag tayong pakampante, kaya kukunin natin kapag may konti na tayong profit, ano? Meron na tayong $3 as of now at tama yung pag-analyze natin na magpupullback ito. Pero hindi na niya inabot yung pang triple top, ano? Ito yung pang triple top natin, dapat ito. Ay hindi na niya inabot. Maglagay tayo dito ng bumalik na siya. Maglalagay sana ako ng break even 0.16. 0.33, 0.23. Yan yung break even natin. Pero pwede natin kunin para makuha natin yung profit. Pero ganun pa man, okay lang yan. Kasi US session na ngayon. At as of now, natapos na yung itong 8:30 na PPI news, ano? Ito na yung may effect as of the moment, kaya masyadong malikot ang market. At maya-maya ng konti ay meron pa dito sa 10 consumer sentiment prelim. Tingnan natin kung mas malakas ba ang PPI kumpara dito sa prelim. Balik tayo. Naglagay lang tayo ng break even. Lagyan natin. .83, 0.98, ibig sabihin $1.75 lamang ang makukuha natin. Pero okay lang yan. Just for the sake of this tutorial. Tingnan lang natin kung hanggang saan papatak ang US session. Inatras ko lang. $4, meron na sana tayong 200 pesos. Ang hirap mamulot ng 200 pesos. Tingnan natin. Just for the sake of this tutorial, hayaan kong mahit ang break even natin kung sakaramang mag-pump ulit si market. Okay? At kapag ka nahit ya ang break even natin ay hanggang dito lang muna ang video natin. Ano? Yung tutorial natin. Hanggang saan ba aabot ang support area na ito? $183. Okay, posibleng umabot siya dito sa linyang ito, ano? Posibleng umabot siya dito. Tingnan natin kung aabot siya sa area na to, ano? So, ito yung mga target natin. Balik tayo dito sa 15 minutes. $13. Isunod na natin ang bahagya ang break even natin. Masyadong malapit. Kapag ka na-hit yan, 127 over against 155 and 127. 275 pag na-hit yan. Okay na rin yan. $2. Uy, may hit yun. Take profit. Break even natin. Nag-pullback siya dito ng bahagya sa support, sa malambot na support area na to, ano? Big possibility na magpupullback ito dito sa portion na to. So, hanggang dito lang muna ang take profit natin. Baka pagdating dito sa area na to ay mag-pullback siya dito sa fresh support na ito. Kung abutin niya, no? Right, so success ang pag-analyze natin. Although hindi naman niya inabot yung
pang triple top natin. Ito yung pang double top. Ito ang pang double top. Ito ang pang double top. At so ito ang pangalawang top at ito ang unang top. Inaantabayan na natin dito ang pang third top para triple top na sana siya pero hindi siya umabot doon ano. Pero okay lang yan. So bura natin yan. At antabayan na natin ang meron na tayong $6, meron na tayong 300 pesos. Okay, malit lang yung ginamit kong lot size, 0.04 lamang at 0.02. Okay. Masyadong malapit ang trail stop ko. Trail stop na ito kasi sumusunod na siya doon sa stop loss natin, lumalapit na siya. Ang break even ay mga hanggang dito lang doon malapit sa trade entry mo. Ito ay trail stop na to. Oy, malapit na. Sana maabot yung take profit natin. Umabot na siya ng $8 kanina. Oy, may hit yung trail stop natin. Hindi ko i-atras ang trail stop ko. Ma-hit man yan. Okay lang yan. At kung sakali mang ma-hit yan ay hanggang dito na lang muna ang tutorial natin. Oh yes. Oh no. Magkano lang kikitain natin kapag na-hit ang trail stop natin? 213. Ang isa 213 and then parehas 213. Nagkaroon siya ng buntot. Nako, magpapump iyan. Nagkaroon siya ng lower price rejection ng bahagya. Ibig sabihin, baka ma-hit ang break even natin. Sige, dumiretso ka sa taas. Okay, mag-close tayo kasi nagkaroon siya ng buntot dito, sign of lower price rejection. Baka kasi pagdating dito sa merong support area na to, kaya mag-close na lang muna tayo para makuha natin yung magiging profit natin. Bumawi. Tingnan natin. Umabot na yan kanina ng $10. Hindi ko close. Ano? Tingnan natin. Nagkaroon na siya dito ng ayaw patuloyin. So, nagkaroon ulit siya. Kunin na lang muna natin yung profit natin. Hit and run na lang tayo. Mukhang hindi aabot dito. Pero, sa tingin ko ay aabot siya dito. Kaya lang, kunin na lang muna natin ang profit natin. Okay, kunin na lang muna natin. So, hanggang dito lang muna ang tutorial natin guys. And I hope na nakatulong po sa inyo ito. At kung sakali mang useful ay pag-like po ang channel na to at mag-subscribe ka na rin para masusundan mo ang mga tutorial natin, live trading tutorial at kung paano gawin ang mga technical analysis, paano basahin ang isang market or isang currency pairs. At kung sakali mang gusto mong mag-follow sa broker na ginagamit ko, si OctaFX po ang ginagamit ko. Pwede mong i-click dyan ang official link ko ni OctaFX. Mag-register ka at mag-deposit ka and then makakakuha ka ng 100% deposit bonus. Yun po lalaki ang magiging trading account mo, yung puhunan mo sa pag-trading. Madudoble ang pera mo kung nag-deposit ka ng $50, which is ang minimum deposit dito ay 2,500 pesos. Kaya pag nag-deposit ka ng $50 ay magiging $100 na ang magiging puhunan mo. Okay? I-close lang muna natin ito. Okay, so ito na ang buong structure ng naging resulta sa pag-entry natin. Yung trading natin dito sa JBP, JPY. Kung makikita nyo ang entry natin. So ito ang candle na sinundan natin. Ang candle na ito ay ito yung
ginawa natin ng entry point. At ito naman yung pangalawang nagbukas for another entry point. Okay? Kung mapapansin nyo ay hanggang dito lang talaga ang naging takbo ng price at umangat na ang market. Umangat na siya going to the resistance area natin. Which is ay kung hindi tayo nag-close noon ay nasunog na ang account natin or nabawasan na ang account natin kasi maliit lang naman pala. Hindi kayang sunugin yung account natin kasi 0.04 and 0.02 lamang ang entry natin. So, tama yung mga naging price analysis natin sa magiging movement ni market. At kung mapapansin nyo ay kagaya ng sinabi ko kanina ay uptrending si market kaya retracement lamang ang iti-trading natin at yun kaya kailangan nating mag-close ng entry dahil aangat at aangat si market ni GBP. Okay? And as of now ay meron na tayong, kung pupunta tayo dito sa history natin ay nagkaroon lang tayo ng panalo. Karoon tayo ng panalo. $8 lang ang panalo natin. So, $8 lang ang naging panalo natin. Dalawang entry natin for sa 11, dito naman sa 10 ay naka 15 tayo. In total, ay meron tayong 154 na. Okay? So, good luck po sa inyong lahat at hanggang dito lang muna. Subaybayan nyo po lagi. Mag-subscribe ka lang. At kung sakali mang useful, ay pakilike po ang channel na ito. Okay? Good luck po sa inyong lahat and thank you for watching.